Hello everyone. So welcome back to my YouTube channel. Gumawa naman din ng video, no? So may pag-uusapan lang tayo, guys. So sabat naman sa corruption ng ating bayan. Sabi ni Mr. President na may mapapakulong na ng 25, December 25 na mga officialis na matataas. So hanggang ngayon, wala pa, no? Hindi pa napakulong yung may napakulong siya pero mga sila Biskaya. Maliliit lang na ano yung nasa baba ba. Pero yung nagubutos talaga. Wala pa. Alam mo, grade 9, nawala din yung belief ko kay Mr. President kasi yung hindi naman natupad yung sinabi niya na yung mga official na matataas ay madadakip o makukulong na hindi naabutan ng New Year sa kanilang pamilya. Bagkus doon naman New Year sa kulungan pero ngayon wala, no? Hindi, puro salita lang siya at puro salita, tsaka hindi siya, kumagsa, parang bodol, no? Nabodol na naman tayo sa mga sinasabi nila. Ako inabangan ko rin yun eh. Pero ang nakulong nila ay yung DPWH, no? Tsaka si kung contractor, yun lang. Pero yung mga congressman, senador, or yung involved sa mga corruption, wala. Ano? At ipapasalamat din pala tayo kay Congressman Ribeste, no? Dahil ano siya katulad din siya kay Barsaga na nanindigan para sa mamayang Pilipino. No? Yun ang dapat tularan dapat nila. Mga Jinjin na mga congressman matatapang. Thank you Kong Ribeste and then Kong Barsaga sa inyong mga may panindigan, public servant, na isiniwalat nyo ang anomalya ng gobyernong ito. At sa ano rin, laki pala ng nilagay na mga bonus. So millions. Sarap siguro mag-congressman, guys, na 2 million. Wala mo, 2 million yung Christmas bonus mo. Sabi nila. Tsaka may mga resibo pa, may chicken. So, grabe talaga. Tsaka, ano ko rin guys, tama pala yung sinabi ni Inday Sara na 2 tao lang yung nagkocontrol ng pera sa Pilipinas ng pondo ng Pilipinas, si Romualdez saka si Saldico. So, totoo talaga po yung sinabi niya dati, no? Naniniwala na ako kay Ma'am Inday Sara sa mga sinabi niya na gano'n. At siya yung laging ginikipit, no? Pagdating sa kanya, lahat kumikilos yung para ma-impeach lang siya. Pero pagdating naman sa mga corrupt ng mga tao, wala. Hanggang ngayon na may sharing pa rin sa mga pondo ng Pilipinas. Paghahatian na naman nila yun. Napakasakit lang bilang isang Pilipino. Tayo niloloko lang. Tayo yung mahihirap niloloko. Parang kaya natin daigin. Ganun yung mga taong walang puso. Sarili lang iniisip. Ang lalaki ng mga ang laki ng mga ano nila. O yung halimbawa, yung lugar nila bibigyan ng pondo, ang lalaki bilyon, no? Tapos ganun wala man lang nangyayari. Nakakalsadang
bago pa, babakbakin na naman, di ba? Ganun yung mga gawain sa mga ano, pira-pira lang. Kaya napaka bilang isang mahihirap parang lalo tayo nadidiin sa kahirapan. Kasi nagta-traffic ka naman. Maayos pa yung kalsada. Dapat yung ginawa niya, dinugtong na lang. Ginawa ng sa, yung hindi pa siminto yung hindi pa concrete yung daanan. Dapat ginawa nila doon. Hindi yung paulit-ulit lang ginagawa nila na pambubudol sa atin. Naglabas lang ako ng sama ng loob dahil wala man lang nangyayari. Ito lang hinayang ako sa boto ko kasi pinoto ko sila. Parang dapat din lang ako bumoto, parang gano'n. O eh, kasi sayang wala man nangyari. Binoto ko sila para gumawa ng mabuti o para paglingkuran yung Pilipinas. Pero hinahakutan ng pera yung Pilipinas. So, ganun lang guys, no? Sana, tukawin na sila na may makulong na talaga yung mga matataas na opisyalis. Yung ngayon 2026, sana makakulong na sila. Kasi, wala eh. Ang laki lang ng tinimbat ng pira sa Pilipinas. Oo, nakakatakot yung magsalita sa mga ano guys, no? Kasi alam mo na sa panahon ngayon, nakakatakot. Pero kailangan kasi natin na maglabas ng sama ng loob at kailangan na malaman ng mga anak natin na ganun yung nangyayari. Kasi may resibo naman. So, saan paniniwala natin may resibo? May pinapakita. Ganun, kailangan natin maglakas loob. Kailangan natin manindigan din para sa ating mahal na Pilipinas. So, proud ako sa mga kay Inday Sara dahil nanindigan siya. Wala siyang insertion, no? According to Congressman Leviste na tinanong siya ng reporter or host na si Vice President ba ay may insertion. So, sabi niya is wala. So proud ako ganun kasi may isang opisyalis din na malinis ang puti. No? May paninindigan tapat sa bayan. Napakabuti o ginawan man ng istoryang masama ng para matalsik siya. Pero doon mo makikita na hindi lumabas yung guys. Sa isipan natin, masama pa rin sila. No? Pero nung lumabas na yung ebidensya, so nalalaman natin na mabait pa rin, tapat pa na sa silang tungkulin. So, hindi sila gumagawa ng anomalya. No? Nagpasalamat din din may ganun, katulad ng kanyang ama na manindigan para sa Pilipinas sa kabutihan ng ating mga anak o bagong henerasyon. Kasi ang gulo na English, no? Kawawa yung mga biktima ng mga mga bata, mga rolling lang, na anuhan niya yung bahay, no? Masasama, no? Napaka-sakit nun guys. Kaya lagi tayo mag-iingat guys, no? Yung mga anak natin, lalo na natin mga babae, no? Ingatan nyo. Kailangan kasama nyo lagi. Kailangan subaybayan natin yung mga anak natin. Kasi napakagulo kasi ng panahon ng English. Di katulad kay PRD, yung masasamang tao natatakot sa kanya guys. Kaya hindi sila gumagawa ng masamang gawain. Nagbabago sila. Hindi sila talaga active sa mga ganong gawain. Thank you guys sa nanonood sa vlog. Sa mga sa pag-subscribe ng channel ko. Kahit nabuburingan kayo sa aking video guys.
Pero nagtiyaga pa rin kayo. Thank you very much, no? Sana makaano pa tayo, guys. Makagawa pa tayo ng maraming video, content. Sana, ay, guys, thank you pala sa subscriber ko na 106, no? Nakakatuwa kasi nagsimula sa isa yan. Hanggang sa taas. Tiyaga lang. Huwag lang mainit, no? Magtiis tayo. Sipag. Oo, di naman, pwede naman bigta agawan ki agad yan. Pataas agad yan. Dapat nagsisimula sa isa. Nagsisimula sa maliit. Bago lumago, di ba? Gumawa lang, magsipag lang tayo para sa ating